Kabanata 1926. Sa tunog ng isang malakas na sampal, si Eugene Bowie ay hamampas sa ilalim ng ring matapos na may padala sa paglipad. Ang karamihan ng tao ay nagyelo. Lahat ay nababaliw nang makita nila ang tanawin. Akala nila mali ang nakita nila. Isang sampal. Maaari niyang ipadala si Eugene na lumilipad na may isang sampal na parang siya ay Diyos ng digmaan. Sa sandaling ito, ang karamihan ng tao ay naging matamlay. Nang inag si Justin Walker, hindi niya makontrol ang panginginig ng kanyang kanang kamay. Si Chief Leonard Bray, na nakaupo bukod sa kanya, ay nababalisa ng kaunti habang ang isang bahagyang sakit ay maaaring makaramdam sa kanyang mukha. Malinaw, nais ni Harvey na ipaalala sa kanya ang oras na ipinadala siya na lumilipad gamit ang isang sampal. Si Angelina John at ang kanyang mga kasama ang mga katawan ay naging matigas. May nagbigay pa sa kanyang sarili ng isang galit na sampal sa mukha upang matiyak na hindi siya nangangarap. Talagang sinampal ni Harvey si Eugene sa ring, kahit na ang host ay hindi alam kung paano kumilos pagkatapos makita ito. Clap, clap, clap. Agad na pumalakpak si Kate Walker sa kanyang mga kamay sa lalong madaling panahon. Siya ay tumatalon pataas at pababa na puno ng kagalakan at kaguluhan. Alam niya na malakas si Harvey, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang napakalakas. Ang mga aksyon ni Kate ay nakaagaw pansin sa buong karamihan. Di nagtagal, ang mga alon ng palakpakan ay tumunog sa loob ng Budokan. Maging ang mga alagad ng lungmen ay humanga sa nakita. Maliban sa paghanga, si Harvey, na talagang malakas ay hinimok niya ang takot sa mga tao doon. Iniwas ni Harvey ang kanyang kanang kamay upang patigilan ang pag-ingay ng karamihan, pagkatapos ay mahinahon na sumulyap kay Justin. Pasensya na, Vice Branch Leader Walker, natatakot ako na malapit nang matapos ang iyong pangarap. Si Justin ay nanginginig ng walang tigil. Pagkatapos ay itinuro sa isang mahabang sandali si Harvey at galit siyang bumularas. Hindi ka man bahagi ng lungmen, Harvey? Ano ang karapatan mong sumali sa laban? Hinahanap mo ang iyong kamatayan, na nagdudulot ng problema sa ring ng sangay ng Mordo na tulad nito. Halika, patayin siya. Nagpasa si Justin ng ilang mga mensahe habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita. Pagkatapos ay muling nakuha ang kanyang pag-iingat pagkatapos ng ilang sandali. Kahit na hindi niya alam kung bakit si Harvey ay nakatayo sa harap niya, madali itong patayin si Harvey kasama ang kanyang mga taktika at plano hanggat si Harvey ay hindi bahagi ng lungmen. Anong karapatan ko? Sabihin mo sa kanya kung may karapatan ako o hindi. Humakbang si Rachel habang si Aidan ay yumuko ng magalang. Si Tyson, George, at Old Niner pagkatapos ay lumuhad sa isang tuhod pagkatapos. Matapos makita ang kanilang mga kilos, ang mga alagad ng lungmen sa ilalim ni Rachel at ni Aidan pagkatapos ay hindi sinasadya na lumuhad sa pag-iisa. Pinuno York, kung wala kang karapatang makasama sa ring. Pagkatapos sino pa ang may karapatang gawin ito? Pinuno York. Si Angelina at ang iba pa ay nagyelo, pagkatapos ay nanginginig ng walang tigil. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay walang kabuluhan. Hindi nila maintindihan kung bakit sinabi ni Harvey na si Justin ay hindi magiging pinuno ng sangay. Ngunit pagkatapos, napagtanto lamang nila. Si Harvey ang pinuno ng sangay sa lahat. Ang maalamat na pinuno ng sangay na hinirang mula sa loob ng lungmen. Nabigla rin si Kate, ngunit ang pananalig ay ipinakita sa kanyang mukha. Malakas itong si Harvey, sino pa ang maaaring maging pinuno ng sangay kung hindi siya? Ang mga mata ni Justin ay galit na kumikibot. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay lubos na napakadilim. Bigla niyang naintindihan kung bakit ibebenta sa kanya ni Harvey ang badge ng pinuno ng sangay ng Mordus Lungmen. Si Harvey ang pinuno ng sangay sa lahat. Matapos ang isang mahabang sandali ng katahimikan, ang mga bulong ng tsismis ay maaaring marinig na lumibot sa lugar. Naramdaman ng lahat na ang pangalan ni Harvey York ay tila pamilyar, ngunit pagkatapos ay may napagtanto nila ang isang bagay. Harvey York, Leader York.
Hindi ba siya ang taong kasangkot sa pagkamatay ni Leader Bauer? Diyos ko, hindi ba si Aiden Bauer ang kanyang anak? Si Rachel Hardy ang kanyang pinakamahusay na alagad. Bakit nila tinutulungan ang isang tao na pumatay kay Leader Bauer na tumaas sa kapangyarihan? Ngunit, kung si Harvey ay hindi pinuno ng sangay, bakit sila magalang sa kanya? Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na nagsasabi na mayroon ng pinuno ng sangay na napili sa sangay ng Mordus Longman. Siya talaga, di ba? Hindi ba ang mga nakaraang laban ay isang malaking biro kung iyon ang kaso? Hindi kinakailangan. Hindi bababa sa alam nating lahat na kahit na ang isang tulad ni Eugene ay hindi maaaring kumuha ng isang sampal mula sa kay Leader York. Ang tsismisan ay kumakalat sa paligid ng lugar habang si Justin at ang kanyang mga tagasunod ay nagpapakita ng lubos na kawalan ng paniniwala. Gaano kagulat-gulat na makita nila si Harvey na nakatayo sa gitna ng ring habang sina Rachel at Aiden ay magalang na nakayuko. Kahit na ang isang tulala ay malalaman na ang taong ito ay malamang na ang pinuno ng sangay. At kahit na hindi siya, magiging pinuno pa rin siya ng sangay kasama ang buong suporta nina Rachel at Aiden. Si Angelina John ay nagyelo. Ang kanyang payat na figure ay makikita na nanginginig ng natatakot. Sa pag-iisip muli sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan nina Harvey at Justin, napagtanto niya na si Harvey ay palaging tumitingin sa kay Justin na may isang paghuhusga sa buong oras. Ang buo at makapangyarihang si Justin ay isang biro lamang sa kanya. Ang lahat ng mga kasama sa paligid ni Angelina ay tila kumuha sila ng isang malaking kagat mula sa isang mapait na abdo. Wala silang talento maliban sa pagkilala sa isang upperclassman mula sa isang hindi magandang tanga. Ngunit hindi nila inisip na ang kanilang mga makapangyarihang kasanayan sa paghuhusga ay walang silbi kay Harvey. Si Eugene ay nagpupumilit na tumayo sa sandaling ito at pagkatapos ay itinuro si Harvey. Harvey York, ikaw, ang taong pumatay kay Leader Bauer at sa aking kapatid na si Gabe. Ang karamihan ng tao ay lubos na nagulat muli. Walang nakakaalam na mayroong ganoong kwento. Tama iyan. Isang mamamatay tulad ng nais niyong maging pinuno ng sangay. Mangarap, may karapatan ka pa ba? Nararapat ka ba? Ang isang pangkat ng mga tagahanga na diehard kay Justin ay nagsimulang mang-insulto kay Harvey. Kailangang pigilan nila siya mula sa pagkuha ng posisyon ng pinuno ng sangay sa araw na iyon, o wala silang makukuhang pakinabang sa kinalabasan na iyon. Nabawi muli ni Justin ang kanyang pag-iingat. Hanggat patuloy niyang paalalahanan ang lahat ng pagpatay kay Harvey, tiyak na may paraan upang mag-udyok ng isang paghihimagsik laban kay Harvey. Kung siya man ang tunay na pinuno ng sangay o hindi, si Justin ay may lubos na tiwala na si Harvey ay maaaring patayin nila. Malamig na sinulyapan ni Harvey si Justin at pagkatapos ay patuloy na sumagot, "Ang pangalan ko ay Harvey York, oo. Ako ang bumugbog kay Oliver Bauer. Ngunit hindi ko siya pinatay, at ang pulisya ng Buckwood ay maaaring magpatotoo nito. Kung pinatay ko siya, hindi ako naririto ngayon. Bukod, kung inilalagay ko ito ng blanko, ano ang punto para sa akin na pumatay sa isang may kapansanan na pinuno ng sangay? Nararapat ba siya? May karapatan ba siyang mamatay sa pamamagitan ng aking mga kamay?" Ang tingin ng karamihan ay sumilaw pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Sa makatuwirang pagsasalita, maaaring patayin lang ni Harvey si Oliver, na hinuhusgahan kung paano niya ginawa ang mga bagay. Bakit niya papapatayin si Oliver matapos siyang madurog? Iyon ay magiging ganap na hindi kinakailangan. Ipinagpatuloy ni Harvey York ang kanyang pagsasalita. Tulad ng tungkol sa pagkamatay ni Gabe Bowie at kung sino ang gumawa nito, sa palagay ko ay mayroong maraming mga alagad ng longmen na kasama ko noon. Dapat silang magbigay ng isang makatwirang paliwanag para doon. Hindi sa palagay ko kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit hiniling ako ng Panginoon ng longmen na kumuha ng posisyon ng pinuno ng sangay ng Mordo. Iyon ang dahilan kung bakit dapat akong magbigay ng isang maikling paliwanag tungkol sa sitwasyon. Sa kasalukuyan,
Naiintindihan nina Rachel Hardy at Aidan Bauer ang buong sitwasyon at pinagkakatiwalaan ang aking paliwanag. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho sila bilang aking mga subordinate. Si Deputy Branch Leader Walker at ang kanyang mga tagasunod ay ang naiwan upang pakinggan ang aking paliwanag. Dahil narito ako upang kunin ang posisyon bilang pinuno ng sangay, at walang makakapigil sa paggawa nito. Nakatayo ako ngayon dito, humakbang sa ring at labanan ako kung hindi ka nasiyahan. Handa kong isuko ang aking posisyon sa sinumang pinamahalaang talunin ako. Mahinahon na nagsalita si Harvey, ngunit ang kanyang ganap na awtoridad ay maaari ring madama mula sa kanyang tono. Ang buong karamihan ng tao ay napasinghap. Hindi nila inaasahan na si Harvey ay talagang magiging master na hinirang na pinuno ng mordo ng lungmen. Kung iyon talaga ang kaso, sino pa ang maaaring magtanong sa kanyang pagkakakilanlan? Kahit si Justin Walker ay walang karapatang gawin ito. Bukod, kahit na si Harvey ay tila hindi nag-aalala, ang kanyang mga salita ay napuno ng isang nakamamatay na aura. Ang ilan sa mga tagahanga na diehard ni Justin ay nag-iwas sa kanilang mga mata matapos na sumulyap sa kanila si Harvey. Nakaramdam sila ng labis na pagkakasala. Kasabay nito, may napagtanto sila na ang mga pasukan ay natatakpan. Kung ang sitwasyon ay hindi naaangkop na mahawakan, ang isang dagat ng dugo ay maaaring mabuo kung may maganap sa gabing iyon. Si Justin ay nagpapakita ng isang malamig na ekspresyon nang tumayo siya mula sa mataas na kinatatayuan ng dahan-dahan, pagkatapos ay sumulyap kay Harvey. Sapat na makikipag-usap ng walang kabuluhan, Harvey. Kung sinabi mo na ang Panginoon ng Lungmen ay nagtalaga sa iyo upang maging pinuno ng sangay ng mordo, dapat na bibigyan kanya ng badge ng pinuno ng sangay, di ba? Nasaan na ito? Kung ipinakita mo sa akin ang badge ngayon, tatanggapin kita bilang pinuno ng sangay. Nanginginig ang mga tagahanga na diehard ni Justin, pagkatapos ay mabilis na sumigaw ng magkakaisa. Tama iyan. Kung maipakita mo sa amin ang badge, walang alinlangan na ikaw ang pinuno ng sangay. Ngunit kung hindi mo magagawa, pinatunayan nito na ang lahat ng sinasabi mo ay kasinungalingan. Kung ang isang tagalabas na tulad mo ay nang-ahas na magpanggap na pinuno ng sangay ng mordo, mamamatay ka ng isang walang libing na kamatayan. Isang mainit na ngiti ang nagpakita sa mukha ni Justin matapos marinig ang marahas na hiyawan ng karamihan. Sa kanyang mga mata, walang kahulugan ang lakas ni Harvey kung mapigilan niya siya sa mentalidad na pag-iisip. Sinasabi na ang dalawang kamao ay hindi sapat upang makitungo sa apat. Ang isang mabangis na tigre ay hindi maaaring lumaban sa isang pangkat ng mga lobo. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang para sa palabas. Kasabay nito, itinago ni Justin ang kanang kamay sa kanyang bulsa. Ang badge na isang cool na bilang isang kristal ay may isang malamig na ugnayan dito nang maabot ito ni Justin. Ito ang isa sa mga barahan ni Justin ng gabing iyon. Ngumiti si Harvey matapos marinig ang mga salita ng lahat. Deputy Branch Leader Walker, hindi ba ang badge ay sa iyo ngayon? Hiniling ko sa iyo na alagaan ito para sa akin, tandaan. Walang kaparirikan. Ang ekspresyon ni Justin ay kasing lamig ng yelo ngayon. Ang badge ng pinuno ng sangay ay isang mahalagang bagay. Bakit mo hahayaan ang ibang tao na panatilihin ito para sa iyo? Ngumiti si Harvey at gumawa ng kilos. Pagkatapos ay sumulong si Aidan at nag-click ng controller sa kanyang kamay upang mabuksan ang isang screen. Ginamit ni Harvey ang kanyang telepono upang e-project ang isang video. Sa video, nakikita si Harvey na ibinigay ang badge ng pinuno ng sangay kay Justin. Inabot ni Justin ang kanyang kamay upang kunin ang badge. Kahit na walang pag-uusap sa video, masasabi ng lahat na talagang binigyan ni Harvey si Justin ng badge. Matapos mag-play ang video, mahinahon na sinabi ni Harvey, Deputy Branch Leader Walker, hindi mo sasabihin sa lahat na dapat kang maging pinuno ng sangay dahil lamang sa ibinigay ko sa iyo ang badge, di ba? Sa palagay mo ba ay karapat-dapat ka sa posisyon? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel,
Filipino novel, maraming salamat po. Ang mga nakakatawang salita ni Harvey York ay lumubog sa puso ni Justin Walker. Nang gabing iyon, ang badge ng pinuno ng sangay ay dapat na ang kanyang trump card. Ngunit pagkatapos na e-play ni Harvey ang video, ang kanyang tinaguriang trump card ay wala ng kahulugan. Pagkatapos ng lahat, ang posisyon ng pinuno ng sangay ay dapat na makuha ng sariling mga kamao. Matapos makita ang kakila-kilabot na ekspresyon ni Justin, ngumiti si Harvey. Deputy Branch Leader Walker, tulad ng kamakailan lamang, nakikipag-ugnay tayo ng matagal, at alam kong marami kang ginawa para sa posisyon ng pinuno ng sangay ng Mordo. Alam ko na makakaramdam ka ng labis na sama ng loob kung sasabihin ko lang sa iyo na sumuko ng ganyan. Paano ito? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ipakita mo sa akin ang lahat ng mga trick sa iyong manggas. Kung pinamamahalaan mo akong matakot, masayang ibigay ko ang aking posisyon sa iyo. Ang interes ni Harvey ay tumagas habang nagsasalita siya ng hindi isang tono na parang palagi siyang nakatingin kay Justin. Ang baluktot na ekspresyon ni Justin ay galit na nagbago, pagkatapos ay malamig na sumagot, "Fine." Dahil ang mataas at makapangyarihang si Leader York ay napakapagbigay, syempre, tatanggapin ko ang iyong hamon. Ngunit ikinalulungkot mo ang iyong desisyon sa lalong madaling panahon. Ang kapangyarihan na nasa likuran ko ay isang bagay na hindi mo rin kayang tutulan. Pagkatapos ay kinuha ni Justin ang kanyang telepono upang mag-dial ng isang numero. Tama, Rachel Hardy, parang may naalala si Harvey. Bago tumawag si Deputy Branch Leader Walker sa telepono, ipadala natin ang unang regalo. Tumango si Rachel at gumawa ng kilos. Isang alagad ng lungmen pagkatapos ay nagdala ng isang kahon ng regalo kay Justin. Hindi sinasadyang binuksan ni Justin ang kahon. Bumaba ang kanyang gulugod sa lalong madaling panahon. Kuroda Taro, si Kuroda, na dapat ay makitungo kay Rachel, ay nakahiga na sa kanyang kahon. Isang hindi masabi na pagkabigla ang ipinapakita sa kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Justin ngunit napa-atras ng ilang mga hakbang. Bahagya siyang tumayo, hindi alam ng ibang tao ang nangyayari. Lahat sila ay mausisa na naghahanap, naghihintay ng paliwanag. Pagkatapos ay sinabi ni Rachel, Deputy Branch Leader Walker. Bago ako makarating sa Budokan ngayon, si Kuroda Taro mula sa Shindanwei ay dumating upang hamanin ako. Ngunit siya ay masyadong mahina at mabilis na nakitungo sa kanya. Dapat mong malaman iyon na ang lungmen ay palaging sinumpa ang mga kaaway sa island nations. Isaalang-alang ang trepeo na ito bilang isang regalo sa iyo, Deputy Branch Leader Walker. Inaakala kong magustuhan mo ang regalo, di ba? Patuloy na nanginginig ang kanang kamay ni Justin. Pagkatapos ay isinara niya ang kahon ng regalo at ibinigay ito sa isa sa kanyang mga tauhan habang pinipilit ang isang ngiti. Bueno, dapat kong pasalamatan ka sa gayong labis na regalo, Pamangkin Hardy. Ngumiti si Rachel nang walang sinasabi, pagkatapos ay tinanggal ang mga bendahe na sumasakop sa kanyang katawan. Matapos makita na si Rachel ay talagang hindi nasugatan, mukhang mas lumala ang hitsura ni Justin kaysa sa isang taong kumuha ng isang kagat sa isang mapait na apdo. Beep, beep, beep. Ang tunog ng pagdayal ay nag-echo mula sa telepono ni Justin, ngunit walang sinumang nandoon upang sagutin ang tawag. Ang ekspresyon ni Justin ay nagbago ng walang kabuluhan. Tumawag siya sa ilang iba pang mga numero, sinubukan niya ang bawat numero na maaari niyang e-dial, ngunit walang sumasagot. Tumayo si Aiden Bauer at yumuko kay Harvey matapos makita ang tanawin, Pinuno York. Si Deputy Branch Leader Walker ay hindi pa nakakaya na pamunuan ang alinman sa kanyang mga tawag sa telepono, naghanda din ako ng isang regalo para sa kanya. Sana, tatanggapin niya ito. Mahinahon na sumagot si Harvey, si Deputy Branch Leader ay malaking karakter, isang bayani na malapit ng tumaas bilang pinuno ng sangay ng Mordo. Kung ang iyong regalo ay hindi katumbas ng kay Rachel, huwag mo sana akong ipahiya. Tila tiwala si Aiden.
Huwag kang mag-alala, Leader York. Hindi kita bibiguin. Kabanata 1930. Nagdala si Aidan Bauer ng isang kahon ng regalo kay Justin Walker habang nagpapakita ng mainit na ngiti. Nang mailagay ang kahon sa harap ni Justin, isang masamang pakiramdam ang lumubog sa loob ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Justin, pagkatapos ay dahan daw ang binuksan ang kahon gamit ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Boom! Bumagsak ang mga malamig na panginginig sa gulugod ni Justin habang siya ay parang tinamaan ng kidlat. Siya ay natitisod paatros at nahulog sa lupa habang nagpapakita ng isang pagpapahayag ng lubos na kawalan ng paniniwala. Ito ay isa pang ulo. Ang isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, ang ulo ni Lucas Jean, ay nasa loob ng kahon. Kinakatawan ni Lucas ang pinakamalaking suporta at lakas ni Justin. Sa pagtingin sa ngiti ni Aidan, si Justin ay nakatayo lamang doon na nagyelo, malamig na parang yelo. Alam niya ng lubos na walang kapangyarihan si Aidan na patayin si Lucas. Kaya, ang tanging posibilidad ay si Harvey York mismo. Hindi nakakagulat na si Harvey ay nakapagpakita dito na hindi man lang nasasaktan. Matapos pumunta si Lucas sa Walker Mansion, nagpadala lamang siya ng isang text message na nagsasabing ang lahat ay ayon sa plano. Namatay na si Lucas noon. Sa sandaling ito, kinuha ni Harvey ang kanyang telepono at casual na nag-dial ng isang numero. Kasabay nito, ang telepono ni Justin ay masigasig na nag-vibrate. Nang makita niya si Lucas ang pangalan sa kanyang screen ng telepono ay nagulat siya sa kanyang kailaliman. Walang tigil ang kamay ni Justin sa panginginig. Wala siyang lakas ng loob na kunin ang tawag noon mahalaga man ito o kung ano. Ngumiti si Aidan at tinulungan si Justin na kunin ang tawag. Sa kabilang panig ng telepono, ang malayong tono ni Harvey ay tumunog. Deputy Branch Leader Walker, kung ito talaga ang iyong tinatawag na trump card, pagkatapos ay pasensya na. Natalo ka na. Nawala ang lahat ng kulay ng mukha ni Justin. Hindi na siya makatayo ng diretsyo at yumuko na lang. Si Justin, isang representante na pinuno ng sangay na napuno ng lakas, ay parang isang matandang lalaki sa sandaling iyon. Kung wala si Lucas upang suportahan siya, ano pa ang magagamit niya? Ano ang magagamit niya upang lumaban-laban kay Harvey? Itinapon ni Harvey ang kanyang telepono at casual na tumingin kay Justin, at pagkatapos ay mahinahon na sinabi. Matapos mamatay si Oliver Bauer, naisip mo pa bang ipaghiganti siya? Hindi ka magiging mas masaya. Maaari ka lamang mag-isip ng mga paraan upang tumaas sa kapangyarihan. At si Rachel, na may pinakamahusay na pagkakataon na kumuha ng posisyon bilang pinuno ng sangay, ay nagpunta upang maghayganti laban sa akin dahil sa iyong institusyon. Ngunit pagkatapos na siya ay nabaldado din. Ang lohikal na pagsasalita, kasama si Oliver na patay at si Rachel ay baldado, isang representante na pinuno ng sangay na tulad mo ay dapat na mabilis na tumaas sa kapangyarihan. Ngunit alam mo ng lubos na hindi ka karapat-dapat. Iyon ang dahilan kung bakit gumawa ka ng mga plano sa bawat hakbang, na sinasakripisyo ang kaligayahan ng iyong sariling anak na babae upang manalo kay Lucas, isa sa 6 na prinsipe ng Mordo. At upang palakasin ang iyong kompetisyon, makikipagtulungan ka pa rin sa mga tao mula sa island nations. Sabihin mo sa akin, ano ang karapatan ng isang tulad mo na maging pinuno ng sangay? Binigyan kita ng isang pagkakataon, at ako pa rin ay nagbubuga na walang kaparirikan sa iyo dito ng sapat na mahaba. May isa pa akong itatanong sa iyo. Ako, si Harvey York, ay magiging pinuno ng sangay ng Mordo. Handa ka bang sumunod o hindi? Pinilit ni Justin ang kanyang sarili na tumayo habang naghahalo ng kanyang ngipin. Hindi ako kailanman susunod kahit papatayin mo ako ngayon, Harvey York. Fine. Si Harvey ay bahagyang tumango, pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang pasulong at tumungo patungo kay Justin. Sampal, sampal, sampal. Sa pamamagitan lamang ng ilang sampal, isang dosenang mga tagahanga na diehard ni Justin ang ipinadala na lumilipad.
Sampal. Sa isa pang sampal, si Chief Leonard Bray ay ipinadala na lumilipad ng walang lakas upang makaganti. Sampal. Sa pangatlong sampal, ang katawan ni Justin ay ipinadala na lumilipad at bumagsak sa isang pader. Sa pagtingin kay Justin, na umuubo ng maraming dugo, pagkatapos ay kumuha si Harvey ng panyo upang panasan ang kanyang palad. Hindi ko kayo maririnig ng malinaw. Sabihin mo sa akin ulit.